Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, kumusta ka na? Salamat sa pagtanggap ng napakaaga na. Linggo pa ng umaga. Chairman, good morning! Magandang umaga po, Sir Orly, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naku, napakaraming mga issue nito nakalipas na linggo. Actually, nung nakaraang linggo pa gusto ko na kayong kausapin Pero sabi ko, mas maganda pag linggo kasi mahaba-haba ang aming kwento ni Chairman Garcia. Unahin ko muna itong isa sa mga mainit na paksa na tungkol sa anti-political dynasty bill. Observation nyo lang, Chairman, kasi halos lahat yata naman ng pagdinig, andudong kayo. Tama po ba? Lagi kayong imbitado. Tama po. Oo, lagi merong... Tama po kay Sir Orly, dyan sa Senado at saka sa mababang kapulungan. Yung nga po po ang COMELEC. Tayo po'y nagbigay ng ang ating pong suporta 100% sa pinapanukala na anti-political dynasty. Diyan po sa Senado, 6 po ang pending na panukala. Sa mababang kapulungan naman, 26 na ang pending na panukala na para po sa anti-political dynasty. Matanong ko lang, ito sa dami-dami ng panukalang ito, ano talagang pinaka-point of contention na sa tingin ninyo magiging dahilan para sa halip na bukas, baka maghintay pa tayo ng ilang araw at ma-aproban itong batas na ito. Yung ganung punto na magkakaroon ng delay, magkakaroon ng matinding debate. Kasi na, ang una binabanggit hanggang anong degree ba ng relationship? Second, third, fourth, fifth, o kung hanggang saan? Tapos ano ba ang pagbabawal? Pareho ba sa local and national? O pwedeng local, pwedeng national? Ano ang maaring paksa na magiging punto ng pagkadelay po ng batas na ito? Sa tingin ninyo, Chairman? Yan po, Sir Oli, yung unang nabanggit na dalawa, yan ay napaka-contentious. Anong degree ng relasyon? Second degree ba o fourth degree? Yan lang po yung pinag-uusapan ngayon Second ba o fourth degree? Alam niyo po, yung second degree, madali po maipatupad ni COMELEC. Pero yung fourth degree, Sir Oli, medyo yan po ay komplikado ng konti. Mahaba-habang presentasyon ng mga ebidensya yan Kinakailangan patunayan mo talaga na sila magpinsang buo. O halimbawa, at nasa isang probinsya, kahit sa isang probinsya kasi minsan hindi mo naman talaga alam kung yung dalawang tao yan ay magpinsang buo. At siyempre yung pangalawa naman ay yung issue ng isang national ba at saka isang local o parehas na local o parehas na national ang pagbabawal. Pero dagdagan po natin ng isa pang komplikasyon. Yan, paano po yung ang isa incumbent, ang isa hindi incumbent? Pinagbawal natin yung nasa local, so bawal tumakbo kung isa governor tapos isa mayor, sino sa kanila po ang incumbent? O sino sa kanila ang disqualified o kakancel ng kandidatura? O kaya naman po, Sir Orly, yan ba ay bawal ang pagkakasunod-sunod o ang pinagbabawal natin yung sabay-sabay? O kung hindi naman, paano kung tatakbo ay parehas na mayor sa isang bayan, magkapatid? Pero wala sa kanila ang incumbent. Hindi incumbent ang kahit na sino sa kanila. So sino po ang mananaig na mananatili ang pangalan bilang kandidato? Yung bang unang nag-file o yung tinatawag na first to file? Pagka nagkaganon po, ilang araw pa lang bago magsimula ang filing, ang haba ng pila dyan sa COMELEC. Dahil magpa-file na kagad ng unahan. Kung sino ang mauna, yun nga naman yung matitira na kandidato. Yan po yung mga komplikasyon na sinasabi natin. At siyempre pinaka-importante, kailan ba sila dapat i-disqualify? Bago mag-eleksyon o pagkatapos mag-eleksyon? Ibig sabihin, kung bago mag-eleksyon, kandidato pa lang, may dynasty na ba doon kung kandidato pa lang, hindi pa nakakapamili ang mamamayan? O dapat i-disqualify sila pagka tapos na ang halalan na kung saan alam na at may mandato na ang sambayanan. Yun ang ilan sa... Pero hindi naman kaya magandang kayo nakausap namin, Chairman. Matagal na rin kayong naging election lawyer. Kaya mas maganda siguro may background tayo na matatalakay dito. Ang lahat ng ating napag-usapan nito, mga paksa na posibleng maging point of contention, hindi naman ito magiging dahilan para hindi maisa katuparan o maisa batas o mawala itong anti-political dynasty bill na ito at maging ganap na batas, Chairman, sa tingin ninyo? Ay, hindi po. Dapat po ito'y maituloy. 39 years after ng ating saligang batas, wala pa pong nagiging anti-political dynasty law. Napakaliwanag po, Sir Oli, ang mandato ng ating saligang batas na dapat ay meron po nito. Hindi man nila ito dinefine, pinagkatiwala po ito sa ating Kongreso. Alam niyo po, ang ating lang pong kinikilusan dito para po naunawaan ng ating mga kababayan ay ilang buwan na lang o halos mahigit 1 taon
kung ito ay ipapatupad talaga ay para sa 2028 national and local elections. Dapat po malaman ng lahat. Next year po, 2027, ay filing na ng certificates of candidacy para po sa 2028 national and local election. Kalimitan, ginagawa natin to Oktubre. Isang taon ba o ba yung 2027 na yan bago ang 2028. Kung kaya naman sana maipasa itong panukalang batas na ito bago matapos ang taon na ito, alam niyo po, kinakailangan nating mas malawakang i-inform at malaman ng mga kababayan natin ang implikasyon ng anti-political dynasty na ito. Oo nga po. Paano ho kaya siguro sabi niyo nga may mga punto ng maaari magdulot ng kalituhan o debate, pero bandang huli mapupunta pa rin yan doon sa makatotohanan at mas madaling isa katuparan. Tulad ng wag nang isipin yung second and third, first degree, yung pamilya mo na lang. Yun naman ang problema natin ngayon eh. Yung first degree, ibig sabihin pag first degree kasama pati pinsan eh. Tama po ba yun, Chairman? Opo, pinsan buo po yun, fourth degree. Kaya po Sir Oli, alam niyo, sabi natin, isimplify lang muna. Ang importante po sa ating palagay, makapagpatupad lang tayo kahit simple lang muna na anti-political dynasty. Halimbawa po Sir Oli, dyan sa mga kabataan, meron po tayo sa ating batas para sa SK Reform Act na nagbabawal ng political dynasty para sa kabataan. Napakaliwanag po doon. Umiiral na ngayon yan. Cancel ang candidacy, sino hindi papayagan, at sino ang papayagan. Halimbawa po, sabi po ng batas na yan, kapag ka ang tumatakbong kabataang barangay o yung mismong SK, Sangguniang Kabataan, ay related sa isang nakaupong national, regional, provincial, city, municipal at barangay official, basta ikaw ay related dyan hanggang second degree, hanggang lolo mo, lola mo, ikaw ay disqualified bilang kandidato sa Sangguniang Kabataan. Napakaliwanag po. Napakaganda rin. Disqualified, opo, hindi po yung nakaupong national official o local official ang disqualified yung tumatakbo na Sangguniang Kabataan. Na magandang naging resulta niyan dahil ngayon umiiral yan, at least yung mga Sangguniang Kabataan na nakikibahagi diyan, alam nila na umpisa pa lang hindi na uubra. At magandang nasimula na yan. Kasi siguro dapat din, yun na lang siguro mas yung hindi masyadong komplikado. Sabi nyo nga, Chairman, maging kayo, mahirap nyo ring i-check kung ang dalawang tatakbo magkamag-anak pala pero 5th degree o 4th degree o 3rd. Yung 3rd degree, napakahirap na nun Chairman. Opo, Sir Orly. Alam niyo po, kahit nga po sa Bangsamoro natin, na doon halos, alam niyo naman, halos yung pangalan, magkakamag-anak talaga doon. Meron na po silang anti-political dynasty na batas na ipapatupad lalong-lalo na sa mga miyembro ng parlamento, sa mga miyembro ng iisang mga political parties. Ano ibig sabihin? Sila po nauna pa sa national natin dito sa buong bansa na magkaroon ng anti-political dynasty. Pero so far, hindi po nagiging problema, wala po nagiging problema pa dahil hanggang second degree din ang ginawa po dyan sa Bangsamoro. Okay, so para sa inyo, para mas maging simple at madali lahat, gawin na siguro kahit first degree. Masimulan lang doon, okay na. Chairman, ano po? Yes po, sapagkat ang batas naman natin pwedeng baguhin anytime. Masubukan lang po natin kaagad upang kahit paano magkaroon ng mas malawak na oportunidad ang lahat na makapag-participate sa halalan. Ibig sabihin, hindi nako-concentrate lang sa isang pangalan, sa isang pamilya. Yung iba, may pagkakataon din pala na mahalal. Yan po naman ang real purpose talaga ng anti-political dynasty. Equal opportunity for public service. Alright. Yung sabay tatakbo, dapat ba I'm asking you personally, kasi kayo ang malawak-lawak na yung experience dyan sa inyong pagtingin sa mga politiko sa bansa. Okay ba yung pwedeng yung isa pwedeng tumakbo na local, isa pwedeng tumakbo na national, pero merong isang suggestion ngayon dapat kung ikaw ay miyembro ng gabinete hanggang undersecretary, siguro isama na rin daw yan sa mga may kamag-anak sa first degree na tatakbo sa halalan dahil maaari pa rin magamit ang kanilang influensya dyan. Tama ba yun sa inyong tingin, Chairman? Alam niyo po, Sir Oli, mas maganda muna masimulan natin pagbawal sa local ang political dynasty.
bago na po Okay. natin i-complicate yung national at saka local. Kalimitan naman ang talagang sinasabi na nakapagpapaurong sa ating development ng bansa ay kapag ang concentration ng kapangyarihan ay nasa lokal. Sila ang governor, vice governor, miyembro ng sanggunian, hanggang mayor, pati nga hanggang barangay, magkakamag-anak. So yan po, nalilimit ang oportunidad ng ating mga kababayan sa public service. Yung isang national, isang local, walang problema pa yan eh. Later na po natin yung siguro kung isagawa. Pero yung local muna lahat, ang pagbabawal natin, kung tutuusin, bawal ang mga magkakapamilya, yan po, pwede natin ipatupad yan. Ngayon po, yung issue naman ng appointive official, dapat daw bawal ang appointive at the same time, kasabay bawal din ang isang elective. Oo. Pagka po ganun sa aking palagay, hindi na po yun, dahil hindi na po yun nararapat muna eh. Kasi po yung appointive, Sir Orly, depende naman yun sa nag-a-appoint eh. Halimbawa, ikaw ay presidente ng Republika, gusto mo i-appoint. Yung si Orly Trinidad, nagkataon na kamag-anak naman ng isang mayor. So parang yung nililimit natin, yung discretion ng appointing authority, parang italaga naman yung isang taong nararapat at gusto niya. So yun po, hindi na taong bayan ang pumili kung hindi yung mismong appointing authority. So para hindi po komplikado, wag na munang isama ang appointed, yun na po munang elective officials sa lokal ang ating pong unahin. Pwede. Kasi yun ay prerogative ng Pangulo, hindi mo maaalis na hiwalay naman yan doon sa kapangyarihan ng isang opisyal na nailagay sa pwesto dahil sa eleksyon. Medyo hindi nga naman siya related, Chairman. Ano po? Yes po, kasi pag sinabi naman po natin political dialogue, alam lagi natin yung halal eh. Halal. Hindi naman po yung appointive dahil yun po ay tinatali na natin yung diskresyon na naglalagay o nagtatalaga na opisyal doon sa mismong posisyon. Alright. Sa inyong palagay, Chairman, sa tuwi-tuwi ng pagdalo sa mga pagdinig at yung iba ho kasi pumupunta pa ho ng mga lalawigan para makuha ang pulso ng halos lahat sa ating mga kababayan. Iahabol ba ito sa nalalapit na zona sa tingin ninyo? Pati sa inyong obserbasyon? Tama po kayo, Sir Oli. Mga July na yan, meron po tayong batas na para sa anti-political dynasty. Ang Pangulo mismo, ang ating pong Senate President, ang Speaker of the House ay nagpupursige ng isang anti-political dynasty law. Ibig sabihin, ito ay nasa priority ng LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. At nakita yung pagpupursige, sa talagang sina Senator Risa Hontiveros at ang Kongreso ay umiikot upang humingi ng payo at yung mismo saloobin ng ating mga kababayan. Yan po ay maipapasa, Sir Oli, bago tapos ang Hulyo ng taon na ito. And therefore, at least si COMELEC may sapat na panahon upang makapagpaliwanag o maipahayag ang batas na ito sa ating mga kababayan. Alright. Chairman, bago yung isa kong paksapa, yung last, second and last topic ko lang, isingit ko lang ito. Marami ba tayong, ano nga palang update sa ating registration, lalo na yung pagpapari sa mga bagong botante? Marami yung kasing interesado dyan, lalo na yung mga bagong botante, yung mga 18 years old, na isa sa mga sinasabi noong nakarang eleksyon, ng 2025 midterm election, na naging parang swing vote para doon sa mga akala natin talo, pero nanalo bilang mga senador. Chairman Garcia. Yes, Sir Oli, simula po noong October 20 ng nakaraang taon hanggang mga Friday, inabot na po tayo ng mga 2.2 million na mga kababayan natin na dumadako, pumupunta sa ating mga registration site. Ang ating pong projection sana mula October 20 hanggang Mayo 18 ng taon na ito ay mga more or less 2 milyon. Pero ito po ay na-break na po natin yung mismong sinet natin na figures na hopefully nga 2 milyon. Ngayon po nakaka 2.2 na. Magandang pangitain po yan, magandang development yan sapagkat nangangahulugan na madami para talaga interesadong bumoto, lalong-lalo na hindi lang muna yung 2028 elections. Itong barangay and SK elections na mangyayari ngayong November 2. Alam niyo po, Sir Oli, nakararami po sa mga nagpaparehistrong yan ay mga kabataan 15 to 17 years old, yung po mga junior, senior high school. Sapagkat first time sila naboboto sa isang national and local elections. Bagamat ito ay barangay, ito naman po yung kinukonsider natin na isang national election. And therefore, napakagandang simulain yan para nga sa ating paghahanda
sa isang napaka-importanting eleksyon naman na mangyayari sa 2028 presidential at vice presidential election po yan. Ano nakikita ninyo, Chairman, personally? Dahil parang ngayon hindi naman sa pagmamaliit, pero parang may mga nagpapawating na sure win itong si ganito, sure win itong si ganyan. Nangyari kasi noong 20, kaya ako tatanong yan, Chairman, noong 2025, Opo. yan na narinig natin eh. Pero may mga nakapasok. Maraming Alam niyo po. nagulat. So parang ngayon parang hindi mo masasabi. Lalo depende pa rin yan sa issue kasi. Depende pa rin yan kung paano Opo, mo dalhin ang iyong kampanya. At marami ngayon ang talagang nakikinig na sa paliwanag mo at kung paano ka sumagot at pati yung mga mahalaga rin pala yung mga debate. Chairman, tama ho ba yun? Yung observation. Yung Opo, mga, alam niyo, yung mga Sir sponsor. Oli, minaliit natin yung kakayanan ng sambayan ng Pilipino na magdesisyon, lalo na ng kabataan. Akala natin kabataan, basta naandyan lang sa gilid, nanunood. Sila pala ang susulat ng kasaysayan ng ating bansa, lalo na po yung 2025. Napaka-importante ang social media sa kasalukuyan. Alam niyo po, nagiging source na ng informasyon, balita ng mga kababayan natin, lalo ng kabataan, ang ating pong social media. Kung kaya kinakailangan responsible na paggamit ng social media ang ating ipatupad sa 2028. Sana nga magkaroon ng mas malawak na batas at mas matinding batas na magre-regulate ng social media para sa pagkampanyahan ng 2028. Ang kabataan talaga ang ngayon ang napakalaking puwersa para sa kung sino ang mananalo. Hindi po, na-disregard po kasi yung mga survey na ginagawa sa mga paaralan, sa mga universidad. Yung pala, yung survey nila, yun ang magdidikta kung sino ang mga mananalo. Kung kaya naman, dapat kung ako ay kakampanya, ako ay kakandidato, ako yung strategist, ika nga, huwag kakaligtaan ang kabataan. Halos 40% ng bumoto natin mga kabataan at sila ang nagdala mismo nitong ating halalan nitong 2025 lamang. And naniniwala ako, nag-iisip itong mga kabataang ito. Hindi ito basta na-impluwensyahan ng social media o ng kanilang mga mahal sa buhay. Although maraming nagtatanong-tanong sa kanila, but in the end, pag andun na sila sa pagpili at hawak na nila yung lapis, andun na ho yung balota na inimprenta ng COMELEC, yung wisdom nila at yung decision pa rin nila mananaig. Kaya nga po, Sir Oli, ang ating pong panghihikayat sa ating mga kabataan ay gano'n na lamang kahit dito sa SK at barangay election. Alam niyo po, huwag po natin i-disregard, mamaliitin ang barangay SK election sapagkat nagsisimula po ang pamamahala sa mga maliliit na barangay na yan. Kaya kung may problema tayo sa ating barangay, sa ating pamilya, hindi ba sa barangay tayo lumalapit? May nakawan, may alitan, may konting iringan, barangay ang ating pinupuntahan. Sila po ang frontliners. Kung kaya naman, hindi po natin ito dapat binabaliwa. Magpa-participate po tayo sapagkat wala tayong sisisihin. Kung hindi po tayo lang, kung hindi tayo makapag-ahalal ng tama, ayaw na natin kay Kapitan, kay Barangay Chairman, ito yung pagkakataon ngayon. Yung darating na election ng November 2, gusto naman natin manatili siya, maayos ang ginagawa, di pang November 2 po ang ating pong hihintayin at aantabayanan. Alright. Panghuli na siguro, Chairman, nalala ko naging paksa natin kung hindi nitong taon o last year, yung mga sa tingin ninyo dapat baguhin sa ating Omnibus Election Code. Ang isa doon, yung premature campaigning. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, hanggat hindi nasisimula ang period of campaign, o campaign period, ay hindi ka pa maituturing na kandidato. So lahat ng iyong mga maaaring paglabag sa paglalagay ng mga campaign posters ay hindi pa officially nagsisimula. Sabi na pinag-usapan natin yan, siguro dapat baguhin na yun. Dahil pag ikaw nagpahiwatig na at nagfile ka na ng iyong COC, dapat ituring mo sarili mong kandidato na dahil baka naman nakakakuha na masyado ka nang nakalalamang sa ilan sa mga kalaban mo sa politika, Chairman. Yes po, Sir Oli. Tamang-tama po, eksakto at maraming salamat sa katanungan yan. Pinag-usapan po natin ilang beses yan. Sa iba po kong panayam sa akin, lagi ko pong ine-emphasize talaga pong naninikluhod ang inyong COMELEC, lalo-lalo na sa ating Kongreso, na sana baguhin ang batas. Batas po kasi yan maliban sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi nga po ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC, wala po talaga silang magawa sapagkat yan mismo ang batas. Maaaring mali, pero wala tayong magagawa kahit si COMELEC, kahit kami po'y tagapagpatupad lamang ng batas.
Isipin niyo po, Sir Oli, pag nag-file ng kandidatura sa isang automated election, sabihin na po natin sa Oktubre ng 2027, abay pag nag-file po, hindi pa sila kandidato. Nag-iikot na, namimigay na, pagkalalaki na ng mga mukha sa mga kalsada. Obvious na. At pagkatapos nakikita na po natin sa TV, talaga naman nagbabayad na ng pagkalalaki at gumagastos na ng sobra-sobra, milyon na, baka nga inaabot pa ng bilyon, ay hindi pa po kinakailangan mag-report at hindi pa po sila kandidato. Walang violation. Sila daw po ay kandidato pa lang sa unang araw ng campaign period, which is kapag sa national position, sa Pebrero po yan ng 2028, at kapag ka naman po local position, sa Marso pa yan ng 2028 kung ang election natin ay sa Mayo ng 2028. So yun po, nakikita natin, merong parang inequality eh. Kung ikaw ay mayaman, makakagastos ka na kaagad. Mas Okay mahaba. lang, dahil kahit magpapasko, Kaya makakagastos ka. Pero paano yung isang mahirap na kandidato, hindi umiikot dahil ayaw niyang gumastos, wala siyang panggastos, parang may unfairness po doon. Yun po yung sinasabi natin. To be fair, dapat pag-file ng kandidatura, sila ay kandidato na kaagad. Pero sa Barangay SK po, Sir Oli, iba. Dahil ang Barangay SK elections ay manual na halalan, pag nag-file ng kandidatura sila ngayong September, sila ay considered na kandidato na kaagad and therefore may premature campaigning. Pero hindi po ganyan ang ating patakaran kapag ka-automated election. Okay. Dapat talaga siguro mas maging malinaw ito in fairness para patas sa lahat. Hindi rin kasi natin sukat akalain na pwedeng maging usapin din po ito, lalo na kung yung mga maaring makuha mong paglabag ay idikit sa usapin ng premature campaigning. Pag sinabing premature campaigning, iniisip natin kampanya, magpapadala, magbalathala ka na kung ano-ano. Pero sa usapin ng halimbawa pera o yung makukuha mo ditong pera, pasok ba yun sa premature campaigning? Alam niyo po, Sir Olive, ayaw kong sagutin directly yan dahil yan ang issue ngayon doon sa isang komandidato na nanalo. Oo nga pala. Erase na. Ang sabi niya kasi, Sir Oli, doon sa kanyang depensa, at nakikita po namin, maganda po yung, at talaga naman pong pinatunayan noong mismo nakuha mga dokumentong sinabit, lalo na po yung affidavit noong mismo mga nagbigay, na sila nagbigay sa panahon na hindi pa daw po kandidato yung naturang kandidato sapagkat itinaibigay doon sa panahon na nag-file ng kandidatura, pero bago po nagkaroon ng pagiging kandidato noong Pebrero 11 ng 2024 o 2025. Ibig sabihin, doon sa tinatawag na panahon na wala pang premature campaigning dahil nga doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus Comelec at yung provisyon ng ating batas. Kaya po ang Comelec ngayon ay magdidesisyon na at mag-i-interpret ng legal kung talaga bang tama yung contention na yon, depensa na yon, o ito ba ay magandang depensa talaga na pwede magamit at later on makikitang maaabuso. Yan po yung hinaharap ni Comelec ngayon sa kasong yan, Sir Only. Kailan ang decision nito, Chairman? Actually po, yung aming pong Political Finance and Affairs Department, natapos na po sila lahat sa tinatawag na fact-finding. Ginagawa na po nila ngayon yung mismo recommendation para sa magpapail ba sa Law Department namin ng kasong kriminal o hindi po. So gusto ko lang po liwanagin, Sir Oli, kasi po akala ng mga kababayan natin, itong kasong kinakaharap ng kandidato at mga iba pang kandidato ay kasong magtatanggal sa nakaupo. Wala po kaming kapangyarihan na. Basta na-proklama, Sir Oli, wala na pong kapangyarihan si Comelec magtanggal ng isang nahalal, lalo pat ito ay national candidate o national position o kahit pa lokal. Ang amin lang pong jurisdiction ay kasong kriminal kung dapat bang sampahan ng tinatawag na election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Alright, hintayin na lang po natin yan. Although alam naman natin, ang isa sa kagandahan ng ating pong mga batas, bukod sa pagiging dynamic, alam natin kung ano yung tama at mali. Alam natin kung ano yung pangkalahatang impression po nito, kung ito'y nakakabuti o nakasasama, lalo-talo na sa mga nagnanais na maluklok sa pwesto, Chairman. Antabayanan po namin yung decision yan, Chairman. Tama po kayo, Sir Oli. What may be legal may not necessarily be moral. Yan naman po lagi nating lesson sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Thank you, Chairman. And sa ulitin pa, maraming salamat sa pagpapaunlak mo rin ngayong umagang ito na ligot, Chairman Garcia. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Oli. Mabuhay po kayo. Salamat. Ang ating pong Chairman ng Commission on Elections Comelec, si Attorney George Erwin Garcia. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena manong hilingan, walang pinoprotektahan.